Hello everyone! Kumusta na kayo? I'm here again to share the Word of God. So, hindi po ako ngayon mag-share sa ating sinusundan, no? Sa kay The Purpose Driving Life, kay Rick Warren, kundi ibang topic ang ating pakinggan ngayon, no? Dito tayo sa Jesus teaches about salt and light. Bago mangyari yun, ay bago natin i-share yun, ay kumusta na kayo, no? Yan talaga sa umpisa, kumusta na kayo? Kasi almost 2 weeks na rin akong hindi yata nakapag-share sa inyo. So, kumusta na kayo? Syempre, of course, mayroon diyang ganun same as usual, sa trabaho, work, and very busy talaga. Meron din mga estudyante, ganun. So, ako naman ay same as usual, nothing changed. Galing sa work, and araw-araw nagtatrabaho, and yun lang, ay paiba-iba yung lamig, no? Minsan, ngayon, today, hindi ganong malamig siya. Oo. Pero, ano yun, I think, sabi sa news, sa weather information, ay this week ay malamig raw. Hopefully, hindi naman gaano, no? Kasi, lalo sa madaling araw, ang hirap kasi talaga. Okay, bago tayo mag-start ngayon ay mag-pray tayo. Mag-pray tayo, no? And okay, let's pray, okay? Okay. Oh Lord Jesus Christ, thank you very much for today. Thank you very much for tonight, oh Lord. Guide me to share this message for cleansing for our soul. May the strength to know the love of Christ that surpasses knowledge. May we be filled with all the fullness of God through Jesus Christ, our Lord. Amen. Amen. Okay, mag-share na po ako sa inyo, no? Dito tayo sa Matthew 5:13-16. Okay, pero bago ang lahat, so, how do we test the saltness of our life, no? How do we test the saltness of our life? Paano natin masusubok ang alat ng ating buhay? Paano kaya, no? Ang alat ng ating buhay, no? Dalawa kasi yun, no? Ilagay natin sa ginagalawan natin ngayon. How do we test the saltness of our life? Paano natin? Ang salt kasi, yung parang mainit tayo, no? We are active or hungry, or yung, paano ba yan sa Tagalog? Yung aktibo. Ganun yun, ang hirap naman nun. Oo, no? Lagyan natin, kung dito sa mundong ito ay itong ating tinitirahan. Kaya na naman ako, no? Pag minsan yung aking Tagalog talaga. Oo, ating ginagalawan dito sa mundong ito, ilagay natin, we're active na, ilagay natin na gusto natin, meron tayong mga hilig, no? Diba? Gusto natin na maglaro, mga sports, ganon, sports or going to school, or ilagay natin yung mga pangarap natin, no? Aktibo tayo sa ganon, kasi para makuha natin yung goal natin, diba? And maraming mga dreams, diba? And meron namang iba ay active sa mga active sa mga ilagay natin, active sila sa maging parati silang masaya, no? Parating masaya, active sila na gusto na mag-travel all over the world, mga ganon, no? Punta sila sa mga sa mga mga ocean, mga ganun. So maraming mga active, no? Maraming mga gusto nila na mainit sila sa mainit sila sa mga ganung bagay, no? So kaya yun ang ibig sabihin nung how do we test the saltness of our life. Pero ang ating topic ngayon ay about sa ating Panginoon na as a Christian, as a born again Christian. Okay, ang topic natin ngayon na kailangan natin na
sundin no ang salita ng Panginoon. Kung paano natin masusubok ang alat ng ating buhay? Paano kaya natin masusubok ang alat ng ating buhay? No? Ito ang turo ng ating Panginoon. Nagtuturo si Jesus tungkol sa asin at liwanag, no? Asin at liwanag, di ba? So basahin natin dito sa Matthew 5 Matthew verse 13 to 16, okay? Kunin ko muna natin ko ano. Ito tayo sa Matthew. Hindi ko na sinulat kapatid no kasi medyo mahaba kasi kaya dito na lang tab tayo Matthew 5:13 to 16. Okay. Kayo ang asin ng lupa, ngunit kung ang asin ay tumabang. Kayo ang asin ng lupa, ngunit kung ang asin ay tumabang, ay ano ang ipagpaalat? Wala nang ano pa mang makabuluhan kundi upang itapon sa labas at yurakan ng mga tao. Sabi dito no. At dito naman sa 14, kayo ang ilaw ng sanlibutan ng isang bahay na natatayo sa ibabaw ng isang bundok ay hindi maitago. Hindi rin nga pinamimigasan ng ating ilawan at inilalagay sa ilalim ng ating takalan. Ngunit sa talang lalagyan ng ilaw at lumiwanag sa lahat ng nangasa bahay. So sa 16 tayo, lumiwanag na gayon ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabuting gawa at kanilang luhalhatiin ang iyong ama na nasa langit. So yung kaninang inexplain ko sa inyo ay sa from the first ay iba yun no, sa sanlibutan ang ginagalawan natin. Ngayon, pasok itong ating sinishare ngayon about sa si Jesus ay nagtuturo siya no, tungkol sa asin at liwanag. Tinuturo niya na tayo ay we are a model no, tayo ay mga anak ng Diyos kung paano natin no, paano tayo lumiwanag no sa harap ng mga tao, paano natin i-share ang salita ng Panginoon upang makita nila ang mabuting gawa no, makikita nila ang ating gawa no, dito sa Matthew 5 verse 13 to 16. So kagaya dito ng pagkain no, if a food has no seasoning no, kung ang pagkain mo ay walang season, ilagay na itong walang salt, walang pepper, mga ganon, di ba? So walang lasa, di ba? Pag nagluluto talaga tayo, nilagyan natin ng asin, di ba? Asin. Oo. Asin, lagyan natin asin o patis, ano ba, betchin. Sa amin dito hindi kami naglalagay ng betchin. Asin lang at saka pepper, no? Oo. So, hindi masarap yung lasa, di ba? So, kagaya ito ng mga Kristiyano, kagaya nating mga born again Christian, Protestant, kagaya ito ng mga Kristiyano na if we are too much word, no, kung tayo ay kaya ng pati ko ulit sa inyo na we believe in God, no, we believe in God, kilala natin siya, pero hindi naman natin pinamumuhay, no, mas mahalaga pa sa atin yung worldless, no, ang world, mas mahalaga pa yung aking shinare sa inyo, tinakil ko sa inyo kanina lang, ay we are worthless Christian. Parang Kristiyano ka ba? Parang salita lang, di ba? Salita lang, wala sa gawa, parang ganun, no? So, kailangan talaga na kagaya ng pagkain na kailangan talaga may seasoning, meron mga timpla, no? Mga sangkap para lalong sumarap ang lasa, ang pagkain, no? So, instead na we should affect others, no? Affect others like, halimbawa, kailangan nga, sinabi sa inyo, kailangan ayusin natin yung ating pamumuhay, no? I-bring out the best
in the food, kagaya ng pagkain na kailangan talaga na tayo ay masarap magluto. Masarap magluto, no? Pero wag natin i-imagine, no, yung aking sinishare dito, hindi yung cooking, no? Ito yung in example ng ating Panginoon na kagaya ng isang Kristiyano about salt, no? Light and salt, no? Na kung kagaya ng pagkain ay kailangan talaga na may lasa, no? We are trying our best kung paano maging masarap ang pagkain na ito, no? So, dito naman sa Mark 9, Mark 9 verse 50, tingnan natin dito, no? Mark 9. Kasi na kayo, no, medyo mabagal. Ito, Mark 9, pakisulat na lang, no, kung gusto nyo ibasahin nyo ulit ang mga verses na shinare ko sa inyo. Talagang maganda po ang mga verses na ito, no. Maganda talaga siya. Ako, if you want, isulat nyo na lang, i-note nyo na lang para ano yun, may ibig sabihin. Basahin nyo lang, kasi maganda talagang verse na ito, at hindi lang basahin ko, na ipamuhay natin ito, okay? Dito tayo sa Mark 9:50. Mark 9 verse 50. Mabuti ang asin, datapat kung tumabang ang asin, ay ano ang inyong ipag-aalat? Taglayin niyo ang inyong sarili, ang asin ay kayo'y nagkaroon ng kapayapaan sa isa't isa, di ba? Sabi, mabuti ang asin, no? Pero kung tumabang ang asin, ay anong iyong ipagpaalat, no? Ilagay natin, masarap, mabuti ang asin kung ikaw ay medyo nanglamig ka na sa Panginoon, nanglamig ka na sa Kanya, anong gagawin mo? Parang ganun, anong gagawin mo, no? Anong gagawin mo sa sarili mo, no? Kasi matabang na kasi hindi ka na hot to read the Bible, hindi ka na hot to go to church, matabang ka na ayaw mo na parang gusto mo nang pumunta sa ginagalawan dito sa mundo, no? Ibig sabihin, maybe they don't understand what I've been ginagalawan. Let's say, kagaya ng sinasabi sa inyo na hindi na nag-church, hindi na active, hindi pumunta sa mga kaibigan na, hindi na nagiinuman, disco, anywhere, etc. Mga gano'n, no? Ang nangyari, no? So, anong gagawin, no? Kaya kayo'y wala na kayong kapayapaan, no? Diba? Marami mga stress, depression, kasi inuuna nila yung pag may problems, hindi sila lumalapit sa Panginoon, kundi dinadalan sila sa kasiyahan, disco, anywhere, no, chatting with friends, ganon, and then nothing changed, no, kahit na pumunta pa sila sa doktor, kung hindi nila nilalabanan, no, ang sarili na is nothing, no. Much better if you talk to God, na kasi ang Panginoon ay siya ang nagagamot talaga, ay lalong mas okay. So we should believe in God na siya ang ating personal savior, di ba? So ito dito sa Mark 9:50. So Jesus used salt to illustrated, no, itong sabi sa three qualities that should be found in His people, no? So we should remember God's faithfulness, just as salt, when used with a sacrifice, recalled God's, no? Yung agreement niya, no, di ba? We should remember, kailangan tandaan natin, no, na before, no, lahat ating mga ninuno tayo, sinilang pa tayo, we are a sinner, no? Pero ang Panginoon, no, He's very faithful, no? Talagang gusto talaga niya tayo ay magkaroon pa ng chance, no, na magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Kaya faithful talaga siya, no, na talagang nag-sacrifice talaga siya, no, para matubos ang ating kasalanan, di ba? No, kagaya ng just as a salt, no, just kagaya ng asin na napaka-hot niya, no, hot niya, salt and light, no, napaka-hot niya na
tulungan niya ang mga tao na magkaroon pa ng, ano ba sa Tagalog sa chance? Ano ba yun? Chance ba yun? No? Na magkaroon sila ng buhay na wala hanggan, no? Makasama tayo sa heaven, no? Kaya yun ginawa ng ating Panginoon. Yun na, number 1 yun. And then number 2 is, no? Tingnan natin dito sa Leviticus 2:13. Tingnan natin sa Leviticus na yan. Anong oras ba ako nag-start? Leviticus. Matatagalan tayo dito sa Leviticus. Okay. Tatagalan tayo dito sa kwan kasi hindi ko kasi sinulat. Kaya hindi tuloy-tuloy. Gumene. Sorry. Leviticus 2:13. 13. Okay, ito. At titimplahan mo ng asin ang lahat ng alay ng iyong handog sa harina. No, dito tayo sa Leviticus 2:13, no? At titimplahan mo ng asin ang lahat ng alay ng iyong handog na harina, ni huwag mong tiising magkulang sa iyong handog na harina ang asin ng tipan ng iyong Diyos. Lahat ng alay mo ay ihandog mo na may asin, di ba? Kailangan may asin. Yung, may asin, no? Of course, asin, no salt. Kasama na yung pagmamahal, no, na ikaw talaga ay you're devoted, no, na inalay mo sa ating Panginoon, no, o inalay mo yung buhay mo sa ating Panginoon, parang gano'n yun, no. So dito tayo sa dito, no, kaya sabi dito, kaya kailangan magtiwala talaga tayo, no. Ang belief are called the salt of the earth. No, ang salt, no? Salt of the earth, no? Salt of the earth. Kanina, anong sabi ko? Yan. Salt, no? Kaya ito naman ay kailangan natin na pag nagsalita lang parang uuboy na naman ako. Kinutan ako na nawalan ako ng hangin dahil sa heater siguro. So, hayaan ang asin na ginagamit natin araw-araw na reminding us na tayo makakatulong na mapanatili of God's covenant, no? So, hayaan natin mga kapatid, hayaan natin na ang asin ay ginagamit natin araw-araw, no? Hayaan natin sa pagkain din, di ba? Hayaan natin na lagyan ng asin ating pagkain para magkaroon ng lasa. Sa ating pamumuhay naman, hayaan nating asin na ginagamit natin araw-araw na reminding us na nakakatulong tayo sa panatili of God's covenant with activity, no? Help preserve purity, no? Na manatili ang kadalisayan sa mundo. Okay? Hayaan natin yung gano'n, no? Na mangyari. Kailangan we should like kailangan tayo maging salt and light, no? Tayo ang ilaw, tayo asin at ilaw sa mundo, no? Hindi yung tayong ilaw at asin sa mundo na pasaway. Ibang klase, no? Pasaway. Oo. Kailangan talaga na tayong ilaw, no, sa mundo, asin at ilaw na makita ng mga tao na maniwala kayo, Jesus is our Lord, is our pure, ang ating Savior talaga siya, no? Oo. So, number 2 ay dapat tayong gumawa ng pagkakaiba sa lasa ng mundo, no? So, dapat tayong gumawa ng pagkakaiba sa lasa ng mundo. Siyempre, ano kayong ibig sabihin nun? Dapat tayong kakaiba. Ilagay natin, makita sa atin na, ay, siya born again. Yung makita natin na mahinahon tayo magsalita. Ako hindi ako mahinahon magsalita, no? Pero mahinahon din. Sa may bawi, no? Mahinahon tayo magsalita. At saka, makita talaga na, ay, Kristiyano pala siya. Parang gano'n, no? Makita sa atin na ang liwanag, no? Ang liwanag na gagaling sa ating Panginoon na tayo ay hot, no?
tayo hot, no? Tayo asin na para i-share ang salita ng Panginoon, no? Eager ba yun? Eagerness? Ano? Tama ba yung English ko? No, di ba? Oo. Kailangan na dapat tayong gumawa ng pagkakaiba na ang iba mga dyan, ano yung mga dyan, di ba? Usually, na natural na common ginagawa, pero kailangan tayo, we are different, no? Different tayo kasi tayo mga anak ng Diyos, kailangan tayo ay good example sa mga tao na hindi nakakilala sa Panginoon, sa mga taong nakilala nga nila pero wala namang gawa, hindi naman nila pinumuhay ang salita ng Panginoon. We are mga example tayo, no? So number 3 is we should contract the moral decay, no? Ito yon, salvation, no? In the people, kaligtasan. Kailangan talaga natin i-share, gumawa tayo ng paraan na makapag-share tayo ng Word of God, no? Una, syempre, kailangan talaga natin na hindi naman tayo mag-jump sa ano yun, sa medyo matured na Kristiyano pag mag-share tayo. Kailangan parating salvation from the start, salvation. Pag matagal na sa church, matagal na siyang Kristiyano, pero hindi pa rin nagbabago, salvation pa rin. Hanggang kailan magbago, no? Kailan, nagbago na siya. Di, palitan na ulit yung yung topic. Ba't ba ang saya-saya ko ngayon? Sensya na kayo, no? Nalamigan lang siguro. Pero totoo yung sinasabi ko sa inyo mga kapatid, no? Kailangan maging serious tayo, okay? So, kailangan talaga na i-share natin ang salita ng ating Panginoon, no? Kasi para we know that na masaya ang ating Panginoon na i-share natin ang kanyang salita. Sabi to, salt, ang asin ay preserves food from decay, no? Dito sa kagana, ano, 'di ba? Salt preserve food from decay, kagana ng mga pagkain. Ano bang dapat ilagay? 'Di ba may mga pagkain na nalalagyan ng asin para hindi kagad masira, 'di ba? O parang ganoon din 'yon mga kapatid, na kailangan ay ang pag-share ng salita ng Panginoon ay hindi siya nabubulok. Ibig sabihin, hindi sa bulok, walang katapusan, no, pag-share ng salita ng Panginoon, because ang Bible talaga ay itong buhay, itong salita ng ating Panginoon. Hindi lang siya basta-basta na isang magazine, hindi siya talagang paano sa kuan yun? Paano yung salita niyon? Kababalaghan ba yun? Ano yun? It's a miracle ba yun? Important, basta important ang Biblia talaga, ay hindi siya basta-basta Bible laang, no? So kaya kailangan, when we lose this deserve to salt the earth, with love, no, the message of God, we become, no, kung ilagay natin, hindi tayo mag-share ng Word of God, useless tayo, di ba? Useless na tayo kasi hindi man natin nag-share. Kahit na ilagay natin, mas maganda kasi talaga, kapatid, huwag nating nakikinig, ilagay natin na marunong ka na mag-share ng salita ng Panginoon, kahit marunong magbasa ng Biblia, you should share the Word of God sa kaibigan mo, sa mga kapatid mo, o kailangan mag-share talaga, kasi yun talaga ang sabi ng Panginoon, no? Kailangan i-spread the Word of God, no? Para lahat ay ma-save, no? Kasi kung ganun ang mangyari, na even you're a Christian, hindi mo naman sinishare, is useless, no? Walang mangyayari kasi tinago mo lang sa puso mo yung salita, hindi mo naman shinare, no? So, kaya hindi yun maganda. It is not right, it is not right relation with our God. Hindi yun maganda, mga kapatid. Kailangan talaga i-share natin ang salita ng Panginoon para kumalat sa buong mundo, no? Sabi niya dito, however, Jesus said, we are like a salt na nawala ng, no? Sabi ng Panginoon, however, Jesus said, we are like a salt, no? Kaya pag nawala ng alat na, dahil doon ay wala ng silbi, di ba?
Kaya pag nawala na yung alat, wala na tayong silbi, wala na. Pag nawala ng alat, ilagay natin, kung sa pagkain walang alat, walang silbi, hindi mo makain yun. Kaya lalagyan mo talaga ng alat, lalagyan mo talaga ng seasoning. Kagaling sa atin, kung wala ng alat, hindi na tayo hunger, o hindi na tayo mag-active mag-share ng word of God. Parang marami ka ng dahilan. Oy, punta ka sa church. Ay, may pupuntahan ako eh. Ay, busy ako. Mga ganon, di ba? Kaya sabi nga ng Panginoon, di ba? Okay, unahin niyo ako. Binigay ko na sa inyo ang 6 days, sa akin naman ang 1 day, di ba? Ganon, di ba? Ang bait-bait ng Panginoon, no? Pero ang mga tao naman ay maraming dahilan, no? Ayaw nilang pumunta ng church. Siguro, I don't know why. Maybe, I don't know why, pero pasensya na kayo, baka hindi pa na-feel ng Holy Spirit yung siguro kay ganoon, but hindi naman mangyayari yun kung hindi ka magpasakop sa Panginoon eh. Kaya kailangan magpasakop talaga tayo mga kapatid, di ba? Kaya basahin natin dito sa Matthew ulit, no? Sabi ito, how do we test the saltiness of our life? Basahin natin, no? Sa Matthew 5:14. Inom muna ako ng tea, ha? Matthew 5:14 to, balik ulit tayo sa Matthew. Ulitin ko ulit sa Matthew, no? Dandahanin ko na lang kasi minsan nakakanya yung dila ko kasi. Matthew 5:14 to 16. Okay. 14 to 16 pala. Kanina binasa ng 13 to 16, ba? Ngayon 14. Kayo ang ilaw ng sanlibutan, kayo ang ilaw ng sanlibutan. Ang isang bayan na natatayo sa ibabaw ng isang bundok ay hindi maitago, di ba? Kayo ang ilaw, tayo ang ilaw sa sanlibutan. Tayo na nakakilala sa Panginoon. Tayo ang ilaw sa sanlibutan, no? Ang isang bayan na nakatayo sa ibabaw ng bundok ay hindi maitatago, no? Hindi matatago, di ba? O hindi namin tago kasi tayong ilaw eh, kahit nandoon tayo sa, kaya nga ilaw sa bundok, ilaw, di ba? Hindi yun maitatago talaga, di ba? Hindi nga dito sa 15, no? Hindi rin nga pinaninigasan ng isang lawan at inilagay sa ilalim ng isang takalan, kundi sa talagang lalagyan ng ilaw ay lumiwanag sa lahat na nangasa sa bahay. Kanina kakashare ko lang sa inyo, di ba? Hindi pwedeng itago nyo, hindi nyo pwedeng itago ang salita ng Panginoon. Pag nakatanggap kayo ng salita ilagay natin, nakakabasa na kayo ng Biblia, alam nyo na-bless kayo sa preach ng pastor, sa mga kapatiran mo, isi-share mo yun sa mga kaibigan mo, sa mga kamag-anak mo, yun. Kaya hindi mo talaga siya pwedeng itago, no? Tapos, dito sa 16, lumiwanag ng gayon ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nilang inyong kabutihang gawa at kanilang luwalhatian ang iyong Ama nasa langit, no? So ito sa 14 at no, lumiwanag na ngayon ang inyong ilaw, no? Kasi nag-share kayo, no? Of course, ng salita ng Panginoon, kaya masaya talaga si Jesus, no? Na nasa langit. Ulitin ko ulit, no? Hindi ko na-explain, ulitin ko lang para namnamin nyo, no? Kayong ilaw ng sanlibutan ng isang bayan na natatayo sa ibabaw ng isang bundok ay hindi maitago. Hindi rin nga pinanigasan ng isang ilawan at inalagay sa ilalim ng isang takalan, ngunit sa talagang lalagyan ng ilaw at lumiwanag sa lahat ng nangangasang bahay. Number 16, no? Lumiwanag na gayon ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabuting gawa at kanilang luwalhatian ang Ama na nasa langit. Dito po ito mga kapatid sa Matthew 5 verse 14 to 16, no? Kaya dito ilagay natin sa John. Meron din sa John sa John, pareho din siguro. Pareho din sa John 8:12. Muli ngang nagsalita sa kanila si Jesus.
na sinabi, ako ang ilaw ng sanlibutan, di ba? Ganda, no? Sabi ni Jesus, ako ang ilaw ng sanlibutan. Siya, di ba? Siya ang ilaw ng sanlibutan. Sumunod ka sa akin at hindi lalakad sa kadiliman, kundi magkaroon ng ilaw ng kabuhayan, di ba? Yun ang sabi niya, di ba? Siya ang ilaw. Siya ang ilaw. Ngayon, makarite ng salita ng Word of God, i-share natin yan para lumiwanag. Huwag natin itago yun. Huwag natin ikip, no? Kasi si Jesus, siya talagang ilaw. Siya ang ilaw, no? Sa sanlibutan, no? Kailangan sumunod tayo sa Kanya kasi para hindi tayo maglalakad sa kadiliman, kundi sa magkaroon tayo ng ilaw ng kabuhayan, maging maliwanag ang buhay natin, kahit anong problem hindi natin maramdaman kung gaano kasakit, dahil andyan si Lord, hindi niya tayo pinababayaan, okay? Galing na mga verses, no, na kung ano, no? Magaling siya talaga, maganda talaga siya na verses, mga kapatid. Kaya pag-explain ko, pasensya na kayo, baka hindi ganun maganda. Tingnan nyo na lang sa mga verses na share ko sa inyo. Mainawaan, mas maganda talaga na namnamin nyo kasi maganda talaga, no? Maganda talaga siya. So, dito tayo sa kailangan magtiwala, believe in Jesus as our Savior. We now can light of the world, no? Kaya mag-believe tayo sa ating Panginoon kasi we now, no, can light, no? Mag-light na ang world. Let your light to shine before men, diba? Galing, no? No? Let your shine. Alam mo, kaya na-miss ko itong kuan ito. Kasi na in-stop ko, no? Kasi ito, shinare ko ito almost siguro mga 10 years ago. Ngayon, na-miss ko yung ano yan, itong verse na ito. Na-miss ko talaga. At saka na-miss ko talaga na yung pastora na ngayon na siya ang nag-share nito when I was siguro bago pa akong Kristiyano, nag-share nito. Then ano yun, gusto ko talaga siya. Tapos nag-share din ako. Tapos ngayon, usashiburi, yung ngayon ilang taon na, nagrabe, no, di ba? So, talagang ang sarap ng pakiramdam, no, na naulit ko ulit. Of course, sabang binabasa ko ito, namimiss ko rin yung pastora na yun, napakabait ng pastora na yun. At ito siya, no? Yan. Believing in Jesus Christ as our Savior, we now can light of the world, we're told. Let your light so shine before men, that they may see your good works, no? And glorify your Father in heaven, di ba? Para makita, no? Ang good works natin. Ano bang works? Grabe, na-excite ako sa ating share ngayon. Kaya yung aking hindi ako makapagsalita. Di ba? Dito nakalagay ito. Let your light to shine before men, that they may see your good works and glorify your Father in heaven. Good works. Di ba? Di ba parati kong sinasabi sa inyo, hindi naliligtas ang church. Di ba? Naliligtas tayo sa relations natin sa ating Panginoon. Pupunta tayo sa church to study the Word of God, to listen nakinig tayo sa salita ng pastor, sa message niya nagagaling kay Lord, and then read the Bible, magpaturo tayo, ganon. Kumakain tayo ng ano, di ba? Ngayon, yun, igagawin natin yun, magre-reflect yun sa atin, magkakaroon tayo ng good works, no? Ipamuhay natin yung salita na pinag-aralan natin sa Biblia, sa share ni pastor, sa mga nakita mo mga kapatira na napakakuha nila, mga good works yung di ba? So maramdaman mo yun, di ba? So yun ang ibig ko sabihin, mga kapatid, no?
huwag kayong ma-misunderstand yung sinabi ko, no? Di ba? Kasi, ay bato-bato sa langit, marami naman kasing pumunta sa church na hindi naman nakafocus sa salita ng Panginoon, no? Gusto lang maganda yung damit, yun na lang, punta ko naman kasi maganda yung damit ko, ganun, di ba? Oo, may mga ganon, may crush, yung mataas doon, gusto lang na stress lang, gusto makipagkaibigan, may masarap pagkain, hindi yung kapatid, kailangan, kahit tayo pumunta roon, para mag-aral, no? Para mag-aral at ipapamumuhay natin at makita ng Panginoon na that they may see your good works and glorify your Father in heaven, di ba? So basahin natin ito sa Ephesians 5:8, no? Ephesians 5:8. Mahaba na siguro. 35 minutes. Episode 5:8. Sapagkat noong panahon kayo'y kadiliman, dapat ngayon kayo'y sapagkat noong panahon kayo'y kadiliman, dapat ngayon kayo'y kaliwanagan sa Panginoon. Magsilakad kayo ng gaya ng mga anak ng kaliwanagan. Di ba? Ulitin ko ulit no? sa Efeso 5:8 tayo, no? Sapagkat nung panahon kayo'y kadiliman, datapwat ngayon kayo'y kaliwanagan sa Panginoon, magsilakad kayo gaya ng mga anak ng kaliwanagan. Di ba? Noon, di ba? Nung hindi pa natin tinanggap ang ating Panginoon, nasa kadiliman pa tayo, di ba? Oo, madali tayong magalit, madali tayong sumigaw, madali tayong pag-away. Anyway, hindi tayo, kwenta tayo, paano sa salita yun? Wordly ba yung sinabi ko? Oo, no? Kaya, kailangan magsilakad tayo magsilakad kayo sa gaya ng mga anak ng kaliwanagan, no? Kaliwanagan, no? Anak ng Panginoon. As a children of light, no, your action should reflect your faith. You should live, no, above reproach morally, so that you will reflect God's good news to others. Diba? Sinabi ko nito kanina, no, diba? Mag-reflect, Hindi ko na-explain kasi haba na naman. Haba naman siya. Anyway, alam niyo naman, no, diba? Yun ang sabi rito, no? Sa Ephesians, no, sa 5:8, no. Kailangan talaga natin na magre-reflect kasi yon sa God's goodness to others, no. Ulitin ko ulit, no. Ang ganda kasi, no. Ang ganda talaga ng no. Sa Ephesians 5:8, as a children of light, your action should reflect your faith. You should live above reproach morally, so that you will reflect God's goodness to others. Lagyan natin dito naman tayo sa John 12:36, no? John 12:36. Baka makuha na kayo, no? John 12:36. Okay, 12:36. Samantalang nasa inyo ang ilaw, ay magsisampalatay kayo sa ilaw upang kayo maging mga anak ng ilaw. Ang mga bagay ito'y sinalita ni Jesus at siya umalis at nagtago sa kanila. Di ba? Kaya tayo daw ang ilaw, no? Magsamantala, nasa inyo ang ilaw, nasa atin ang ilaw. Kaya sinabi ko sa inyo, spread the word of God, no? Kasi tayo ang ilaw, kasi yun iniwan nga, di ba? Samantalang nasa inyo ang ilaw, kasi binigay sa atin, nakarinig na tayo ng salita ng Panginoon, tayo na i-spread natin ang salita, no? Di ba? Harap pagsalita na, ubo na naman ako. Sama na sa inyong ilaw ay kailangan magsisampalata tayo, kayo ang ilaw, upang kayo maging mga anak ng ilaw, no? Tayo mga anak ng Diyos, no? Di ba? Kaya share natin ating word of ang salita ng Panginoon at magsisampalataya tayo, no?
kay Jesus kasi siya ang ilaw, di ba? Kaya tayo rin ilaw din tayo dahil anak tayo ng Diyos, di ba? So ito ay English na dito ng translation, how brightly in your light shine. Kung ilagay natin, kayo kaya, no? Gaano ka kaya kaliwanag inyong ang kaliwanag inyong paano sa Tagalog yun? Inyong ilaw, parang gano'n, no? So, can others see Christ in your actions, no? Can others see Christ in your actions? Yung ating gawa, yung ating good works, ating ginagalawan sa araw-araw, makikita ba ng Panginoon na tayo ang ilaw, di ba? Tayong ilaw na dito sa nakalagay ito sa 36, no? Samantalang nasa inyong ilaw, no? Sabi ng ating Panginoon, kaya magsisampalatay tayo, no? Dahil tayo raw ang ilaw, di ba? Kasi dahil ang Panginoon ang nagbibigay, no? Siya ang nagbigay dahil we are a children of God, no? So, ano kaya makikita ba sa atin makikita ba ng mga tao na tayo ay ang ating ilaw ay gaano ba ka bright? Maliwanag bang masyado o katamtaman o medyo madilim? Ganon. Kaya na maghusga sa inyo, no? Kaya na kung hanggang saan ba ang kuan nyo, di ba? Kung gaano kalaki, kung gaano kayo ka-active sa salita ng Panginoon, kung gaano ba kayo gaano nyo kamahal ang ating Panginoon, yung faith nyo, di ba? Kaya dito, kailangan daw talaga na hindi talaga pwede na maging fake tayo, no? Punta na ng church, magbabasa ng Biblia, tapos fake lang pala yun, no? Hindi pala pinamumuhay ang salita, wala palang kabuluhan, no? Kaya maraming ganun nangyayari, no? So, but in the power of Holy Spirit, no? Pero pag ang Panginoon, kung magtiwala lang tayo sa Panginoon, no, ang the power of Holy Spirit can be like the Christian, no, sabi dito, no. Okay, malapit nang matapos, kapatid, pasensya na, 1 oras, no, pero maganda ang topic natin, di ba, ngayon, no. Na-excite din ako mag-explain ka. Pag minsan siguro hindi nyo naintindihan, forgive me, no. Basahin nyo na lang yung mga verses, no. So ito ang kanito, no, sa Luke 8:16-17, no. Basahin natin sa Luke tayo, no. Malapit na tayong matapos, no. Luke 16. At wala tayong pagkapanigas niya. Namubulok sa Tagalog, Lord help me. At wala tayong pagpanigas niya ng ilawan ay tinatakpan ng isang banga o nilagay kaya ito sa ilalim ng isang higaan. Ngunit inilagay ito sa talagang lagyan ng upang makita ng magsipasok ang ilaw, no? Yun ang parating na remind ng ating Panginoon, no? Kailangan talaga huwag natin itong itago, yung ilaw, no? Yung i-share natin ang salita ng Panginoon, no? 17, sapagkat walang bagay na maitatago na di mahayag o walang lihim na di makilala at mapapasa liwanag. Yung sabi niya dito. So, kaya sabi dito, no? Kaya sabi dito, English ko na lang, no? When the light of the truth, now Jesus illuminates, it is our duty to shine the light. Kailangan ito yung duty natin na i-shine natin, no? Ang i-shine the light, no? To help others, no? Para magtulungan, to help others. Tulungan natin, no? Magtulungan ba? Tulungan, to help others, no? Our witness for should be public, no? Huwag nating ewan ko kung, kasi pag minsan may, of course, sa kuan namin, syempre, our church is a house church, diba? So, minsan may tumatawag sa mga kapatiran, hello, dito ako sa kaibigan ko.
Sabi mo, dito ka sa house church. Huwag mo sabihin, dito ako sa kaibigan ko. Parang, ano ba yan? Hindi ka mapunta dito para makipagkan, di ba? Di ba? Parang ganun. Siyempre, medyo nakwan na ako. Pero, kaya sabi ko, sana naman mag-isipin naman nila na, parang ganun ba? Kaya siyempre, kung sabihin mo na sa church ka, o saan church, di ba? Ganun yung mga kaibigan kasi marami sila mga kaibigan. Saan church punta ako? Ganun, di ba? Marami din kasi mga Pilipina na naghanap din ng church, di ba? Eh kung sabi dito ako sabihin, kaibigan ka lang pala, gano'n, di ba? Kahit dapat sabihin, andito ako sa church, sa house church, parang gano'n, di ba? Grabe ako magsalita, no? Pero totoo naman yung kapatid, di ba? Sabihin talaga ang house church, kasi marami din mga marami din mga Pilipino na kailangan gusto nila magsimba, di ba? Kasi sabihin ang totoo. So, ito, no? Sabi dito, the light to help others. Our witness for should be public. I-public natin yun, no? Huwag natin itago, no? Kaya ako paminsan sa Facebook, nalalagay ako dito na we invite, parang ganon. Kasi meron kaming house church dito, oh. Punta kayo dito, parang ganon. Not secret, huwag natin secret o itago, no? Huwag natin itago. We should not keeps the benefits for ourselves alone, but pass them into others. No? Kanina pa, ganon din, pabalik-balik yung ganon din ang explanation ko. Pass into others, no? When unbelievers need help, no? Yung mga unbelievers, di ba? Oo, kasi marami kasi dyan na mabait. Grabing bait, di ba? Maraming bait na hindi sila Kristiyano, hindi sila nag-church, pero mabait. Marami, mga kapatid. So, masarap mag-share, no? Ay, sayang, kailangan ma-share natin siya. Parang gano'n, di ba? Oo. Parang gano'n, kaya kailangan talaga natin na mag-share, mga kapatid. And anyway, parating ko ng pangatlong 4-5, makulit ako. Pasensya na kayo, no? Mag-share ako kasi na-excite lang talaga ako. And then, marami namang verse akong binigay sa inyo. Ibasahin nyo na lang, okay? Basahin nyo lang para maintain nyo. It's a very maganda yung ating share ngayon talaga. So, okay. Pwede na, no? Pwede na ako pwede na ako so, huwag natin kalimutan mga kapatid na mahal tayo sa ating mahal tayo ng ating Panginoon, di ba? Kailangan talaga natin na kung anong problema talaga natin ay ilapit sa Kanya. Iiyak mo sa Kanya yon, o iiyak mo sa Kanya dahil siya lang talaga ang makakatulong sa atin. Siya lang makatulong, hindi yung kaibigan mo, kapatid mo, ganun ko din. Ang Panginoon, una ang Panginoon, no? At kung gusto mo pong may kausap ka, of course, sa church mo, pwede mo sabihin sa pastor, mga ganun, or mga kapatid mo, close friend, kapatid mo, mga ganun, no? But we should believe na ang Panginoon ay nandiyan siya, inantay lang tayo, no? Nag-ate lang siya sa atin because God love us, no? Okay, kapatid, we should pray. Oh, Lord Jesus. Thank you, Jesus, for your message. Maraming salamat, Panginoong Ama. Thank you very much, oh Lord God. Lord, make me an instrument of your peace. As a Christian, so Lord, thank you for the strength that you give me every day. Thank you for watching us and seeing through the storm in our life, for helping us when we needed hope. Our refugees, we want to thank for all in your done for us. Lord, I pray also our house church, Lord, help us, God Father, na maraming friends na mga makilala dito sa aming iglesia, Lord Jesus. Lord, thank you very much for everything, Lord Jesus. Maraming salamat, O Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Okay, mga kapatid, after 2 weeks ulit, no? Oo, balik ulit siguro tayo sa kay Rick Warren. Okay, thank you. I love you. Ang ganda, no? I love you, just love us, no? Siyempre, kailangan magmahalan talaga tayo kapatid because God is love, okay? Okay, bye. See you.